maaga ako nagkapamilya eh. 16 nagkaanak na ako eh. 16 years old, may anak ka na. So hindi ko pa naranasan kumita nun kahit piso. Ang hirap kumita ng pera ng mga panahon talaga na yun eh. Walang-wala talaga kami nun eh. Ang goal mo lang siguro talaga nun magkaroon ng maayos na trabaho eh. Sabi ko pag ako nagkatrabaho, makakaluwag at makakaluwag na kami. Kaya nung pwede na magtrabaho. From zero eh, from 150, 150. Sure ball na araw-araw may minimum na ako. Problem, lumalaki yung gastusin. Tsaka walang empleyadong yumayaman eh. So talagang doon pa lang, naintindihan mo na, teka, hindi pala pwedeng empleyado lang talaga. Pwede kang makontento sa buhay na meron ka ngayon, pero dapat kasabay nun, trabahuhin mo din yung pangarap mo. Yung goal ko, yung thinking ko na magnegosyo. Kahit nandun ako sa trabaho, dahil kung ano-anong pinapasok, paano na tinitinda ko. Siyempre, hindi dahil mahirap ang buhay, hanggang dyan ka lang. Yung mga taong nagiging successful, yung mga taong sumusugal talaga sa buhay. Sabi nga nila, kung ano yung desisyon mo ngayon, yan ang resulta ng kinabukasan. It's another episode mga kasundot at welcome nga pala dito sa TWPS or Talk with Papa Sundot, no? Ayan, maraming salamat mga kasundot at syempre binabati natin yung mga nanonood sa iba't ibang parte ng mundo, yung mga OFW, ang ating mga taga-pakinig o taga-panood na dito sa TWPS na laging nandyan, no? Na pag may bago tayong episode talagang suportado, no? Sa ating mga new episode. At for today or for tonight na ating kapodcast ngayon, no? Isa sa kaibigan natin to at for sure, no, marami rin tayong matututunan sa kanya dahil talagang tumanda na to literal. Bata pa siya pero pinili niya ng tumanda, no? At syempre, ayan kasama natin ngayon ang isa sa may-ari ng Control A Trading and Services, no? At ayan, mamaya siya na bahala magpaliwanag kung ano nga ba talaga ang kanilang negosyo. At yun nga, katulad na sabi ko kanina, ang bilis niyang tumanda eh. Bata pa lang siya pero gusto niya na agad tumanda. At nakasama ko rin to sa iba't ibang mga MLM, mga negosyo, no? So, this time, excited kami dahil yung mga experiences niya rin, no, ay may i-share niya sa atin at ang kanyang istorya. So, ladies and gentlemen, welcome nga pala sa iyo, Lolo Kebs! Uy! Ayan, welcome. Maraming salamat sa pagpapaunlak sa amin dito, no, sa TWPS. Ayan. Kamusta naman? Salamat. Yun nga, medyo busy pero Busy ang lolo ko? may nakakahiya naman, papasundot yan eh. Talagang pinagbigyan kami kahit busy sa Control A, no? Napakadami lang sineserbisyohan ng mga iba't ibang planta. Tama ba? Ganyan ba yan? Mga client namin, mga mga manufacturing, Ayun. industrial. So talagang busy ang ating Lolo Kebs pero pinagbigyan tayo. Pero ayun, kamusta naman Lolo Kebs? Okay naman. Malakas pa naman kahit lolo na ang pangalan natin. Naiintriga ako. Bakit nga ba Lolo Kebs? Ano ba gusto mong mangyari diyan? Bakit Lolo Kebs yan? Actually, itong April ko lang sinimulan naman yung page. So, nag-iisip talaga ako. Gusto ko rin gumawa ng content. Gusto ko rin gumawa ng mga makapag-share ng mga idea din na mga natututunan ko sa buhay. So, sayang naman kasi kung ako sasarilihin ko lang yung mga experience ko, wala sayang, baka mabulok lang. Baka mabulok lang. So itong Lolo Kebs ay ginawa mo para talagang, maraming makapanood din. At syempre, masubaybayan din. Tama ba? Yun yung gusto mong mangyari? Actually, ang goal ko talaga dyan, kaya Lolo Kebs ang pinangalan ko sa page ko. Kasi ang idea ko is, i-share ko yung mga bagay habang nandun pa ako sa proseso ng goal ko. Syempre, lahat naman tayo, goal natin niya, yumaman. So, hanggat maaari, while on the process, marami kasi ako nakikita ng mga nagbablog or nagtuturo na paano maging successful, pero mayaman na sila. Talagang nandun na sila sa peak talaga. Nandun na talaga sila. So, sa akin, ang dami ko nang pinanood din ng mga motivational speaker na mayayaman na, pero minsan, parang ang hirap i-absorb ng mga sinasabi nila kasi nga, nandun ang nakikita ko na lang yung nandun na sila sa top. Nasa tuktok na talaga. Pero yung mga pinagdaanan, parang hindi ko makita ano ba talaga yung eksaktong mga ginagawa nila. Paano ba talaga nila na narating yung top na yun? Kasi mostly shortcut na yung story din eh. So gusto ko, halimbawa sa ngayon na habang ginagawa ko yung negosyo namin, so hindi ko naman kasi masasabing successful na kami. So, pero marami na kayo nasiservisyon sa iba't ibang parte ng bansa rin, no? Still nandun kami sa proseso. So gusto ko sakasakali at itong mga bagay na ginagawa ko,
hindi ko kaya itong ikwento sa mga susunod na Oo. henerasyon ng pamilya namin eh. Ang ganda ng idea, no? Kumbaga, gusto mo talagang i-document. Yan, i-document, no? Parang Yung, ganun yung proseso idea. mo ngayon, napapunta kayo doon sa tuktok. Kasi maaring yung apo mo kilala ka pa, Tama. yung apo mo sa tuhod hindi na. Mhm. Yung mga natutunan mo, Kasi pag nasa internet ka na, no, yun yung magkagandahan eh. Na pag na, alam mo yun, kami noon, yung bata kami, sa YouTube, ang dami ng video. Ngayon, pag binabalikan namin, ang galing sabi ko. Kasi, nung 10 years ago, meron pala kayong mga ganitong record na videos. Ngayon, pwede na yung balikan, pwede namin ipakita, kahit sa mga apo pa namin, sa mga anak namin, no. Basta nandun pa sa internet, sa YouTube, lalo sa YouTube, no. At dyan sa Facebook. Basta nandiyan pa naka-upload yan, pwedeng balikan anytime. So, ganun din yung gusto mong mangyari. ganun talaga yung gusto kong mangyari kasi hindi mo naman na maaring sa mga susunod, yumaman man ako, halimbawa, naging successful, literal, mayaman, na ipamana ko sa anak ko, maaring yung anak ko na ipamana sa apo niya. Pero hindi natin magagaranti na yung sa kaapu-apuhan natin ay mayaman pa rin. Tama. So, paano natin maipapamana yun? So, hindi, hanggat maaari, hindi lang yung pera at yung yaman yung maipamana eh. Yung experience yan sa Tama. once na naipasa mo yung experiences at yung learning, Mhm. kaya nilang i-duplicate kung ano yung ginawa mo. Oo. So kung ang idea ko is habang ginagawa ko yung mga ginagawa ko ngayon, yung mga natututunan ko ngayon, I-document mo na. ikukwento I-video ko mo. na para sakasakali, Oo naman. lolo na tayo eh. Oo. Mawawala naman tayo lahat. So ang idea ko is kahit wala na ako, mapanood nila ano bang ginagawa ng lolo ko nung nabubuhay pa siya. Kaya pala. So, itong video na to, ayan na. Kung mapapanood nyo to sa future, kailan to? 2020. 2024, siyempre. 2024 ngayon. Mapapanood nyo to, sabihin natin 2050, 2100, no? So, ito yung idea ngayon na pinapanood nyo to. Right now, na sinushoot namin to, para sa inyo rin to. Mapapanood nyo tong lahat. Hindi lang to para sa ibang tao. So ang main purpose ko is para din sa mga susunod na henerasyon ng Yes. pamilya ko. Mhm. Yun Ang galing ng idea. ko. Gusto ko yung idea na yan. Very Thank you. futuristic, no? Very Oo. futuristic. Pero ayun, Lolo Kebs, no? Pwede mo kaming kwentuhan muna. Siyempre, ngayon naman may kumpanya na rin kayo, no? Hindi naman kayo talagang totally magsisimula pa lang. Di ba? Kumbaga, pwede mo kaming kwentuhan. Yan ang buhay mo muna. Ayan. Buhay ni Lolo Kebs. Lolo Kebs, buhay ni Lolo Kebs, syempre. Oh. Yung bata pa si Lolo Kebs. Nung bata pa si Lolo Kebs, actually, nung bata pa, high school, Oo. madasalin ako nun eh. Talagang Oo. mabait. Mabait ako. Oo. Humiling ako kay Lord. Sabi ko kay Lord, Lord, sana yung una kong girlfriend, yun na yung mga pangasawa ko. Mhm. Binigay. Pinigay ni Lord. Wow. So ngayon, ang asawa mo, yun, siya na yung first girlfriend mo rin. Yun na yun. Grabe, oh. Ilan taon yun? Actually, ano pa kami, 2005. Tagal na. Lolo ka na talaga. Joke lang. 2005 pa kami. Oo, tagal na rin, no? So yun, next naman na hiniling ko kay Lord, magkaroon ako ng anak na Inglesero. Oo. Binigay din. Binigay din. Nosebleed naman ako Oo, ngayon. ngayon sumobra naman, Oo. sumobra. Oo. Si Lord, mabait talaga yan eh. Totoo. Kung ano yung hiling mo sa Ano yung kanya, hiling ibibigay ko? talaga. Ngayon, syempre, simulat sa pool, maaga akong nagkapamilya eh. Mhm. 16 nagkaanak na ako 16 years old, may anak ka na. So hindi ko pa naranasan kumita nun kahit piso. Tapos nalaman ko na lang may bubuhayin na ako. Napakaaga, no? Napakaaga. So yun, medyo mahirap talaga. Sobrang hirap. Kamusta yun? Kasi syempre, at the very young age, hindi ka pa graduate, no? High school ka pa lang ba yan? College, first First year college. So parang isang taon pa lang kayo, nagbunga agad yung ano. year. Actually, kami nun, may 2 years na kami nun. 2 years na. So nagbunga yung pagsasamahan nyo na 2 years na yun. So kamusta yung buhay? No, syempre yun nga, katulad ng sabi mo kanina, wala pang pera talaga nun. Walang trabaho, walang... Literal. Tsaka hiwalay din yung magulang ko. Wala din kami talagang sasandalan. Mhm. Yung minsan nakapagbigay si mama kasi OFW yung mama ko eh. Oo. Nagtatrabaho siya sa Dubai. DH yung mama ko. So minsan meron, minsan wala. Mhm. Problem nun, ang bata ko pa masyado. Oh, 16. Kumbaga, kahit nga mag-apply ka nun. Wala Hindi pa yung kang trabaho mapapasukan na- trabaho. Hindi pa. Yung panahon na yun, tinulungan ako ng papa ko na training ako gumawa ng cellphone.
Oh, Ang technician. nagturo sa akin, hindi siya proper training. May kaibigan lang yung papa kong gumagawa ng cellphone. Sabi niya baka pwede yung turuan para daw may pagkakitaan ako. So ayun, yun yung pinakauna kong source of income, Mhm. magawa ng cellphone. Oo, so yun natuto ka, pinagkakitaan mo na rin agad. Mm. So yun Ah. munang bumuhay sa pamilya mo nun. Minsan may gawa, minsan Minsan wala. wala rin. Kasi wala naman akong shop eh. Saan ka nag-ano nun? Naghanap ng gagawan nun? Dati, umuwi ako sa bahay namin kasi medyo kalsada yun eh. May paskil lang ako doon. Okay. Parang gumagawa ng mga sirang cellphone Gumagawa ng at sira. sirang tao. Joke lang. Hindi, ang una kong ginawa nun, bumibili ng sirang cellphone. Okay. Kasi kinakabahan ako tumanggap ng gawa, hindi So naman ako bibilin mo yung expert eh. cellphone na sira, gagawin mo, sabay bebenta mo. Pagpa-practice Parang ko yun. refurbish kung tawagin natin. Tama. Pagpa-practicean ko yun. Oo. Pag nagawa ko, may benta. Benta mo. Tapos nung medyo nasasanay na, yun, doon na ako tumanggap ng Clients na magpapagawa ng cellphone. Mm. Oh, so yun muna ang talagang tumustos sa pangangailangan ng pamilya mo na sobrang bata mo pa. Tapos ang senaryo, syempre, hindi naman laging may kita. Bumibili ka lagi ng diaper eh. Oo, lalo Oo. yung sa anak, magastos pag may bata na, no? Kaya nung mag-18 na ako, nung pwede na ako magtrabaho. Ayun. Jollibee. Nag-Jollibee crew ka? Jollibee, service crew ako ng Jollibee. Oo. Ang problema ko, ang duty nun, 6 hours lang. Tapos ang pinapasukan ko sa Makati, galing Caloocan. Layo. Ang sahod ko nun ng isang buwan, 6,000. 6,000? Isang buwan. Anong taon yan? Ang pamasahe ko, 3,000. Kalahati agad. Ganong katindi. So, chinaga mo yun na, Oo. kasi syempre, inintay mo, yes, makakapagtrabaho na ako. Pwede na ako talagang tumusto sa anak ko na mas maganda. Kala mo. Oo. Pero yun, imagine mo, babiyahe ka ng Doon kasi doon nagma-manage yung tita ko. So doon lang ako na branch na ilakad ba. May pasok. So parang may backer kung tawagin Oo. natin. Nagka-backer ka doon sa Jollibee doon. Ayun, siguro mga 3 months lang din ang itinagal ko noon. Kasi hindi talaga din kaya. Oo. Hindi Siguro din na-realize kaya. mo na sobrang hirap, no? Kulang eh. Kamusta yung talaga. experience mo doon sa pagiging mo? Siguro yung 6 hours na trabaho noon, pakiramdam ko 12 hours ako nagtrabaho eh. Kasi Bakit? doon sa branch, isa lang akong dining. Oh. Take out lang siya, tapos may mga konting upuan. Pero isa lang nga yung dining. Kaya pag nangailangan ng mga linis, closing, linis, ganyan. Tapos magsaserve ko ng mga manghihingi ng tubig or mga may number, ikaw din maglalabas. So lahat, all around ka dun sa Ikaw talaga sa gagawa dining. lahat. Mag-isa ka lang talaga naka-duty nun. Bibigay ka talaga doon. Talagang di mo kakayanin yun. So, after 3 months, wala na. Nag-stop ako, nag-try ulit ako gumawa ng cellphone. Bumalik ka ulit. Bumalik ulit sa gumawa ng Pero cellphone. this time, may pwesto ka na. Doon pa rin sa bahay. Wala pa rin nangyari. So, bumalik ka doon, hindi pa rin nag-work. Walang nagpapagawa, in Wala. short. Madalang eh. Hindi Oo. pa naman ganun ng cellphone nun. Kasi year 2009. Oh, yung mga Nokia, Samsung, 3310 pa ang 3310 kainitan na may nun. keypad pa talaga. Oo, So that 3310 pa. time, ilan pa lang, alos pag may cellphone ka nun, napakayabang mo. Mm, Napakaangas mo. ganun yung mga time na yon. Tapos, yung isang kababata ko, si Mon, nagagawa siya ng mga TV. Okay. So, nagsiservice siya ng mga TV, electronics, amplifier, ganyan. Sabi niya, tayo kami ng printing shop. Oo. Kasi yung parang in yun ng mga panahon na yun eh. Mga document printing, tayo kami. So, bumili siya ng printer. Oo. Yun, nagtrabaho, trinay namin mag-printing shop. Oo. So, Si dalawa, partnership kayo? Partnership kami nun. Ang pangalan ng business namin nun, ang pangalan niya kasi Mon. Oo. Ako naman Kevin. Oo. So, ginawa namin, Mon Kev. Mon. Dilagyan ko ng buntot, Monkey Business. Kasi literal na hindi naman kami nagnenegosyo eh. So, monkey business lang na Mm. Parang subok-subok lang sa printing. So, mga nyo dyan, mga kliyente nyo dyan, mga estudyante, ganyan. Wala pa rin ganang nagpapaprint. Ang uso wala lang rin. nun, Oo, sa bagay. photoprint. Oo. Photoprint pa Yung lang mga nun. Xerox, no? Xerox na photoprint libro. lang nun. Oo, ganun. Pero that time kayo, printing na kayo talaga. Hindi, lang talaga. Bumili lang kami ng computer at printer. Oh, okay. Nag-try. Habang nagtatanggap siya ng service, sabi na, try tayo ng
Try So, natin pinaskill nyo rin. mag-printing. We print here. No, parang gano'n, nagpa-skill kami. So yun, mga ilang buwan lang, tigil. Huminto agad. Oo. Kain lang po ako. Tumigil agad kami nung time na yun kasi yung benta namin, bebenta kami sa araw. Eh, wala naman akong trabaho eh, may binubuhay na. Lahat ng benta namin, nauuwi yun? ko. Okay. So, ikaw lang pinapayo. Ano yun? Alam niya naman. Kaya parang- Kaya lang ang problema kasi, ang problem ko nun is ako, misis ko, yung biyanan ko, tsaka yung anak ko. So, yung time na yun talaga, wala akong source of income pero 4 kami yung kailangan mabuhay. Grabe. Tapos umuupa kami nun. May upa ba? May pagkain, syempre. Upa, pagkain, ganyan. Tapos hindi naman araw-araw may kita. Yung mga time na yun. Paano mo sinorvive yun? Saka anong tumatakbo sa isip mo nun? Siguro nung panahon na yun, wala kang ideya eh. Ang goal mo lang siguro talaga nun, magkaroon ng maayos na trabaho eh. Oo. Dati talaga, yun talaga. Sabi ko, pag ako nagkatrabaho, makakaluwag at makakaluwag na kami. Sabi ko nun. Kasi nga, ang hirap kumita ng pera ng mga panahon talaga na yun eh. Wala talaga kami nun eh. Yun yung parang tipo na parang magkaroon ka lang ng gantong amount, parang feeling mo okay ka na. Ganun. Ganun talaga. As in, pagka may isang nagpa-repair ng cellphone, pumapalakpak na ako niyan. Tuntua ka na. Oo. Sisingilin ko ng 150. Sold na ako doon. May Okay pang-ulam ka may pang-ulam na kami bukas. Kasi Pero syempre hindi nga araw-araw yung ganyan. Diba? Utang sa tindahan. Yun ang takbuhan yun. Oo, utang sa tindahan. Oo. Tapos after niyan, syempre, hindi ka ba nag-iisip na ano na yung buhay ngayon? Puro wala namang kliyente. Diba? Yun nga, time na yun, nag-apply uli ng trabaho. Apply ulit ako ng trabaho. Sa sa Cavite. Layo, mas lumayo yan ha. Parang Ano ka? kanina, Lolo Kibs, Makati lang ngayon, Cavite na. Cavite. Ano naman yun? May backer din kasi. Ganun pa din, after 6 months, hindi naman ako na regular. Ano trabaho naman yun? Factory. 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 Pagawaan naman ng mga yun, ng mga kahoy. Kahoy naman. So, yun yung naging trabaho ko doon. 6 months lang, uwi na naman dito. Nang huli ko naman na, after kong umuwi dito, dahil hindi nga na regular doon, ano talaga ang idea ko noon, kaya ako nagtrabaho sa Cavite, naiya ako mag-apply. Kaya parang, Ayoko makita ng mga kapitbahay ko na may dala akong envelope. bakit? Ba't ka nahihiya? Wala kasi feeling ko na nagninegosyo ako. Feeling ko na negosyante ako. So parang ikita na kasi nila, nagnenegosyo tapos biglang mag-a-apply na ulit ng trabaho ngayon. Feel ko na negosyante ako noon pa lang eh. Sabi ko. So talagang parang ano mo na talaga nun, parang stand mo na nun, parang negosyante. Gusto ko talaga magnegosyo. Ina-attract mo na talaga na negosyante ka na noon. Tsaka yung ideya na, alam ko na yung ideya na walang empleyadong yumayaman eh. Noon pa. Anong idea mo para dyan? Sige, yan, pag-usapan natin yan. Na walang walang empleyado na Yumayaman. Oo. Bakit? Tingin mo bakit? Siguro sa take ko kasi hindi ako nakagraduate eh. So high school lang. Kung ang trabaho mo wala kang skill, natural babaksakan mo lang yung pabrika sa amin sa lugar namin. So wala naman akong nakilala na factory worker na talagang yumaman sa pagiging factory worker. Meron ako makakilalang mayayamang katrabaho pero may mga nagnenegosyo sila. Hindi sila pure source of income is yung sinasahod sa Kumbaga, factory. nagtatrabaho at the same time dumidiskarte ng negosyo. Nagpapautang dun sa factory. Yung pala ang negosyo. Kaya Kaya parang mas nakaangat sa iba. Oo. So talagang doon pa lang naintindihan mo na, teka, hindi pala pwedeng empleyado lang talaga. Hindi talaga pwede. Yung time na yan, hindi talaga pwede, sabi ko. So ito, sa Cavite to nangyari, no, yung pinagtrabahuhan mo. No? After doon, Last sa Cavite, after Cavite. dito na sa Valenzuela. okay, ano naman nangyari niyan sa Valenzuela na? Factory rin to. Factory pa din, syempre. Doon lang ako pwede pumasok eh. Oo. Doon lang tayo qualified eh. Oo. Wala naman di naman tayo Englishero para mag-call Oo center. nga eh. Kaya ayun, yung mga iba't ibang uri ng negosyo, invisible sa mata ko yan. I mean, iba't ibang uri ng trabaho. Oo. Hindi ko nakikita yan. Bakit? Doon lang ako sa makatotohanan sa pag-iisip ko eh. So kung ano lang yung kaya talagang pasukin. Yun lang. Kasi wala namang
Wala naman akong wala naman akong kahit anong certificate Mhm. sa paggagawa ng cellphone. Kasi nung nagagawa ko ng cellphone, natuto na rin Oo. magawa ng computer. Ano lang yan parang Experience. experience Mm. Tapos parang kwento lang sa'yo na dapat ganito pero walang certificate. Oo, wala akong mapapatunayan sa iba na alam ko yan. Oo. Yun. Kaya, yun, factory pa din. Doon ka pa rin bumagsak. Mm. So, ilang taon ka naman dyan? Tumagal ka na ba ng taon dyan? Na-regular naman ako. Na-regular na. Na-regular na. Yan. Ilang taon naman? 6 years. Matagal. Hindi na 6 months. Tumagal na Hindi talaga. 6 months. 6 Ikaw years naman na. yan. Bakit ka naman tumagal dyan? Dyan sa company na yan, no? Ang hirap kumita eh. Kumbaga, nakatikim na ako ng minimum nung time na yun. Yun. From zero eh. From 150. Sure ball na araw-araw may minimum na ako. So, okay na ako doon. kumbaga. Okay na ako doon. Oo. So, problem, siyempre lumalaki din yung anak mo, lumalaki yung gastusin. Parehas ng istorya ng mga ibang tao. Siyempre, ang naiipon, uniform tsaka payslip. Yun ang naiipon Yun talaga. talaga yung naiipon. Kahit dalawa na kami nagtatrabaho ng misis ko nun. So, tandem na rin pala kayo. Trabaho na rin yung misis. Kasi medyo malaki na yung anak ko na nakapagtrabaho na din yung misis ko. Tandem na kami nun. Iiwan na kasi yung anak. Mm. So, kamusta naman yun, yung pagtatrabaho mo doon? Masaya naman yung trabaho. Wala naman gaanong nagiging problema sa trabaho talaga. Pero siyempre, yung goal ko, yung thinking ko na magnegosyo, kahit nandun ako sa trabaho, dahil kung ano-anong pinapasok, Oo. kung ano-ano tinitinda ko. Titinda ako ng pabango. So, ginaya mo yung sinasabi mo na Nagnenegosyo nagnenegosyo dun dun sa kabilang manufacturing din na Doon mismo sa loob ng factory namin nagtitinda. so tinapatan mo in short. Parang gano'n. Ayos, Ako yung ayos din. idea. Sabi ko, sige, titinda din Anong ako dito. binenta mo nun? Mga pabango, lotion. Yan yung unang negosyong ginawa mo. Maliban dun sa printing. After nun, yan na talaga. Nagtry ako. Cellphone accessories. Bibenta ako ng mga memory card. Ayos. Pautang. Hindi pagkain to. Memory card ng cellphone accessories. Ayos, iba rin. So yung kalaban mo dun sa loob, iba rin binibenta. Iba-iba naman. So Iba-iba. hindi pala kayo magkalaban. Wala naman literal na kalaban. Inopya mo lang yung ginagawa niya dun sa loob. May iba doon, mga nagtitindang pagkain, ganyan. Siyempre, Ikaw? andun yung circle mo kasi. Ah. Andun yung mga nakakasalamuha mo, kaya doon lang umiikot Pero yung ang buhay galing mo. kasi kahit nandun ka sa loob, nakakadiskarte pa rin. No? Mabait yung boss namin doon. Hinahayaan pa rin kayo numiskarte, no? At ikaw din, naisip mo rin na dumiskarte rin ng gano'n. Kasi yung iba mahihiya eh. Diba? Yung iba ayaw eh. Kasi nga, syempre may pride din na, diba? Wala. Lalo na nung mga panahon na yun, pag nagbebenta ka ng kung ano-ano, parang hindi pa tanggap ng iba. Hindi pa talaga. Tatawanan ka pa ng iba eh. Uy, sige, hindi pa. nagbebenta ng ganito, charger. Alam mo yun? Hindi pwede sa akin yun. Oo. Mas kailangan ko ng pambili ng Tama. ulam eh. So talagang yung, parang iniisip mo nun, kailangan ng pamilya ko. Bahala kayo mag-isip. Kailangan eh. Kaya, matagal din ako dun sa Pero syempre, habang nagtatrabaho, kulang yung sideline, doon na ako nakakita ng mga networking. Oo, pumasok na sa mga networking. Sinimulan ko na yan. Yan. Ayan sa mga nagkasama po kami ni Kevin. Doon din kami nagkakilala, nagkabanggaan. Kasi nung mga unang panahon, totoo yung sabi ni Kevin eh. Pag gusto mo talagang, kailangan kung kailanganin mo talaga na yung pamilya mo, kailangan makaraos or alam mo yun, kailangan mo dumiskarte kasi nakikita mo yung kahirapan ng buhay. Hindi pwede kang umarte. Hindi naman yung ibang tao yung magpapakain sa pamilya mo. Kaya hindi mo pwedeng pakinggan yung sinasabi ng ibang tao. Kasi hindi nila naiintindihan kung ano yung problemang meron kayo sa loob ng bahay nyo, ng pamilya mo. No? Hindi naman nila alam nang may pambili ka pa ng ulam bukas eh. Oo. At di rin, for sure, hindi rin magbibigay yung kapitbahay mo Ulam. ng ulam. Diba? Oo. So kung hindi ka didiskarte, na lang nga. Hindi pwedeng ganun. Kung nakikita mo na may problema ngayon, yung pamilya mo o kayo mismo, wala kayo makain, dumiskarte ka, gawa mo ng paraan, hindi pwede mauna yung arte mo. Diba? Kasi yung iba, nag-networking, ganyan. Para, di ba, binibiro-biro yung network. Pero hindi, may mga mabibigat na dalayan niya. Bakit nila tinatahak yung ganun? No? At for sure, may mabuti silang hangarin para doon. Pero syempre, yung networking,
Kahit ang dami kong pinasok dyan at walang nangyari. Di ba? Oo. Kami po. Ayan. Oo. Pagpasok namin, mawawala. Ganyan. Ganyan ang ano namin nun Mawawala. Diskarte, di ba? Nakailan Una nga tayo pagkakilala namin ni Kevin, nawala lahat agad. Nawala yung mga sinalihan Oo, natin lahat. naubos po talaga lahat. Tatlo yata yun. Oo. Talagang sinubok din kami, no? Oo. Minsan kikita, minsan mawawala, di ba? At totoo yun di ba? Na Mm. minsan, alam mo yun na yung magiging sagot dun sa ano di ba? Sa mga panalangin mo, sa pangangailangan nyo. Pero magulat ka hindi. Pero para sa akin, pag nangyari yung gano'n na hindi talaga, may matututunan ka pa rin doon, di ba? Oo. Hindi ko pinagsisisihan na ilang beses ako nalugi sa networking. Kasi iba yung turo ng networking sa yung kapal ng muka. hindi talaga never na ituro sa school yun. Wala magtuturo yan. Oo. Never mo may experience yan kahit ilang beses ka magmasteral. Oo. Yung kapal ng muka, hindi basta-basta na ituturo yan. And karamihan halos ng mga nakausap ko rin sa podcast. Although syempre nasa circle tayo ng networking. Pero yung iba kahit wala sa circle naman natin na mga kaibigan natin na bagong kilala, pag inungkat mo yung past nila, nag-network din sila or nag-MLM din sila. So talagang, alam mo yun, iba yung experience doon. Marami talaga natuto rin doon. No? Although may mga iba namang tao, syempre hindi na dumaan sa ganun. Yun. So, iba-iba Iba naman pinagdadaanan iba yung pinagdadaanan ng mga tao. Pero for sure, pag tinanong nyo yan, kung nag-networking ang isang niya, for sure dumaan yan. Hindi man lahat, pero most likely, di ba? Dumaan talaga sa networking. Yun din ang nag-develop ng pagiging negosyante mindset ko Oo. Kasi Mas na-develop. pagdating sa communication, no? Pagdating sa marketing skill, yan ang advantage na niya, no? Napakalaki ng contribution niya. Hanggang ngayon, pinagpapasalamatan ko na hindi man ako naging successful sa networking. Sobrang laki ng naitulong niya sa akin. Marami tayong nakakwentuhan na ganyan, no? Yung iba talaga naging successful naman talaga sa networking. Yung iba talaga, hindi lang din pinalad. Pero yung iba, karamihan na sinasabi nila na buti na pagdaanan ko yan doon sa MLM. Kung hindi, syempre, hindi rin sila ngayon sa ginagawa nila. Kumbaga naging training ground yung mga panahon na yun. Oo. Talagang, malaki. di ba? Yung mga kung ano-anong pinagagawa natin dun sa buhay, di ba? Oo. Pero yun. Ayan, now, syempre after mo dun sa balik tayo dyan. After dun sa pinagtrabahuan mong huli, yun na. After nung Networking na. Networking na. So, wala pa rin nangyari. Oo, wala pa Wala rin. pa rin nangyari. So, nag-iisip pa rin ako. Tuloy pa rin. Iba pa rin mga negosyo. Isip-isip. Tapos bigla ko naisipan na siguro may sinasahod naman ako, may naitatabing kaunti. Pero hindi pa rin ganun kalaki para maiwan ko yung trabaho ko Siyempre, humaling na naman ako kay Lord. Ano namang hili? Lahat nangyayari, di ba? Ano yung Seryoso hiling mo bro, ngayon? seryoso. Nangyayari. Dati, nagsusulat ako lagi sa papel. Gusto ko talaga mag-printing shop ulit. Tinitingnan ko yung price sa Facebook ng mga machine, ganyan. 100,000 yung Ang total. mahal. Oo. Sabi ko, t-shirt, heat press, idealist, heat press, printer, computer, 100,000 bro. Grabe. Pero wala naman akong pera ng that time time na yun. wala 100,000. Kahit 10,000 bro, 5,000 wala. As in, saktuhan pa rin yung sahod nun Nangangarap-ngarap lang ako nun time na yon. Pero, hindi ko maipaliwanag. Hindi ko na pwedeng i-disclose din kasi. May lumapit sa akin. Gusto niya daw akong tulungan. Alam mo sinabi niya, gusto ko itang pahiramin ng puhunan. Grabe. Ano ba naiisip mong negosyo? Sinabi ko sa kanya, sir, ganito printing business ang nasa isip Pero ko. bigla ka na lang talaga niyan nilapitan. As in bro, walang, bigla na lang akong Grabe sinabihan si Lord, na, no? Grabe gusto si Lord kitang, mag-surprise talaga. gusto kitang tulungan. Ano bang nasa isip mo? Kasi ganito, natutuwa daw siya sa akin, masipag daw ako. So, gusto kitang tulungan, sabi niya. So, yun nga, binigay ko yung listahan na ilang Buti beses di mo sinabi, scam ba to? ilang beses ko yun. Ililista ko, mawawala. Lilista ko, mawawala. So, nilista mo ulit? Nilista ko ulit. Siyempre, yun pa rin yung total, 100. Hindi ko naman akalain na nung binigay ko yung listahan, next na nagkita kami, binigyan niya ako ng 100,000. Ganun kalupit? Hindi naman yung bigay, bro. Oo, Pero sabi niya, pay when able. As in. Ang galing. Hindi ko kayang i-explain yung yung time na yun kasi
Wala naman akong pambayad. Oo. Pero naniniwala siya sa'yo. Hindi ko alam kung paano nangyari. Pero galing yun sa taas. Oo, Kasi oo. siya yung ginamit na instrumento para talaga doon, no? So, nung time na yon, syempre, nagkapuhunan na ako. Ipuhunan ako eh. Oo. BN na, Habang- 100,000 na, hawak mo na. Oo. Pinamili ko ng mga machine. Ang galing. So talaga yung dating nililista-lista mo lang, pinapangarap mo kahit alugin mo yung papel 10 beses wala. Ito, may pinadala ang Diyos na binigay sa'yo. Nagkatotoo. Ang galing. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin eh. Paano Parang nangyari maglilista yan ako ng mga kung ano-ano mamaya. Gusto ko yan. Pero Seryoso yun, bro, ang galing, seryoso. grabe. Oo. Ayoko na lang banggitin pero Oo naman, nagpapasalamat oo ako kay sir. Oo. Sir, kung sino ka man po, maraming salamat dahil itong kaibigan ko to, di kayo nagkamali talaga. So yun, habang ginagawa ko yung printing ko, lumipat kami ng bahay tas pwesto. So yun, syempre, nung nakakapag-negosyo na, may printing na, may extra kita na, sabi ko, medyo kinakaya-kaya ko na yung medyo kaya ko nang tumbasan yung sahod ko, Oo. minimum. So that time pala, pinagsabay mo yun. Pinagsabay ko siya. So pag uwi galing trabaho, bubukas lang ako ng gabi Oo. hanggang 10 PM. Ganyan. Sabi ko, kung magbubukas talaga ako ng Full time na. full time, kakayanin ko. Nagpaalam ako dun sa boss ko sa trabaho ko. Sabi ko, sir, magbi-business sana ako eh. Pwede bang half day na lang ako? Mabait din yung boss ko sa trabaho ko. Pinagbigyan ka. Pinagbigyan ako. Half day na lang. So nung siguro mga 2 months or 3 months, ang problema ko, nung half day na lang ako, syempre ang minimum nun parang nasa 500 yata. 500 plus eh. 500 plus tapos, dahil half day na lang ako, 200 plus na lang yung sahod ko. Mhm. So sabihin na natin na 250. Problem ko, yung 250 na yon, may inuupahan akong pwesto eh. May upa kami ng bahay. Oo. Tapos umupa ako ng pwesto. So dalawa. Yung pwesto na naupahan ko, 8,000. So sabi ko, kahit trabahuhin ko yung half day ko sa factory na pinapasukan ko, mas malaki pa yung upa ko dun sa kabuuang sahod ko. Oo. Doon na ako sumugal. Mhm. Sabi ko, nagpaalam na ako sa boss ko. Sabi ko, tatry ko po mag full time dun sa printing business ko. Talaga nag-resign ka na totally. Nag-resign na ako, pero si Mrs. syempre nagtatrabaho pa rin. Mhm. Nakasupport pa rin si Mrs. nun eh. So yun, naging okay naman. Naging okay yung business namin. Tapos si Mrs. napag-resign ko na. Mhm. So talagang parehas na kayo nagtutulungan ngayon doon sa printing business nyo. Oo, printing business. So yung time na yun, naaalala ko pa, kasi nga, maliit pa lang yung kita ng store. Sabi ko, nahihirapan ako. Dahil kong ginagawa, hindi na ako minsan nakakain, may mga nagpapaprint, ganyan. So ang daming pumapasok kasing Oo. kliyente rin. Doon na ako ng problema. Sabi ko, kailangan ko na ng kasama. Oo. Kailangan ko na magbayad ng tao. Oo. So nag-hire ka na ng tao. Nag-hire ako, pero hindi ko tanggap na magbayad ng tao. Parang hindi pa ready. Hindi pa ako ready. So yung unang nakausap ko, si Ja. Oo. Hindi siya taga dun sa amin. Kung napapanood ako ni Ja ngayon. Ayan, shoutout din Siya dyan. yung unang pumayag na tulungan na din ako. Oo. Although may sahod siya, 150 isang Oo, araw. Oo. Nung panahon na yun, kung ang minimum ay 500 plus, sino ba naman ang Ang layo, papatas oo. ng 150? Sobrang layo. Sobrang layo. So sabi niya, wala naman ako ganong ginagawa sa bahay. Tulungan at ka least, rin. tulungan niya din ako. So yun, yun yung unang employee ko. So talagang first time mo na mag-hire First time. Kino-compute employee mo. ko yun. 150 isang araw. Wala naman kaming sarado. 30 days kaming bukas eh. Bukas pa. 4-5 sabi ko, kalahati ng sahod ko, ibinibigay ko na sa kanya. Oo. Kasi yung sahod ko nun, 10,000 isang buwan eh. May mga kaltas pa SS Pag-ibig. Ang pinakamalinis nun, mga 8,000 na lang. 8,000, oo. Iniisip ko, kalahati ng sahod ko, binibigay ko na. Parang delikado na to. Ang sakit Oo. ang sakit sa akin nun. Pero syempre, nung time na yon, kinakailangan mo talagang pag hindi mo kaya na mag-isa, kailangan mo nang i-duplicate yung oras mo. Tama, oo. Kasi hindi mo nakakayanin lahat yan eh. So sabi ko naman noon, time na yon, nagdagdag na ako ng sahod. Sabi ko, kaya naman pala magbayad ng 150.
So, So dinagdagan ko, naging 200, naging 250, naging 300. So syempre, nawala din siya nung time na yon, umuwi na sa kanila. Wala na akong assistant. Wala. Ikaw na lang ulit. Ako na naman, taghirap na naman ako doon. Oo. So tumatanggap kami ng mga idealist na project. Ako lang talaga gumagawa Walang mag-isa. So yun, si Mrs. Nakakatulong ko pag-uwi kasi may trabaho pa rin siya nung After work naman, Magsisimula. punta rin siya After, sa'yo. So yung nakapag-resign na siya, at least dalawa na kami na gumagawa. Nag-resign na nun. rin si misis mo. Oo, dalawa na kami Kumbaga gumagawa. nag-decide na kayo na, tara, full force na natin tong printing business na to. So yun, naging kung mga siguro nasa 2016 hanggang 2021, mga 5 years din siguro. 5 years din tumakbo yung printing shop printing nyo. business. Pero interested ako. Nagbabayad ba kayo dun sa 100,000? Paano ginawa nun? Unti-unti. Unti-unti, Habang binabayaran talaga. Actually, yung 100,000 na yun, hindi ko pinag-resign si Mrs. hanggat hindi pa nababayaran yun. So Kasi sinecure niyo kailangan muna. sure na may mabayaran namin eh. So nung nabayaran na, walang tubo yun bro. Ang galing, grabe kay sir. Sir, baka na-joke lang. Pero ang tindi ni sir, no? Kahit paano yung time na yun, 2016 or 2015, Malaking bagay yung 100,000 na. kahit ngayon malaki pa rin siya. Actually, oo. Pero Malaki pa din. yung panahon na yon, ang 100,000, di ba? Hindi talaga basta-basta. Malulula kapag nahawakan mo yun. Ng mga First panahon time. na yun. Oo. Sabi ko, ganito pala makahawak ng 100,000. 100,000. Ito na pala yun. Oo. Kaya lang naibili ko agad eh. Alam niyo po, pag nakakahawak na kayo ng mga pera na malalaki, no? Makikita mo na ang pera pala, kaya mo talagang makuha. Kasi ganun lang siya, oh. Kaya mo pala. Minsan nalilimitahan lang yung isip natin na makuha yung ganung pera. Pero pag tinignan mo yung 100,000, ganyan lang pala. Pero pag naririnig natin, parang ang laki-laki ng 100,000 or ng 1 million. Sabihin natin ganun. So yun yung isang natutunan ko, yung medyo nakahawak na tayo ng mga ganyang amount, no? Ayun. Ayun. So nung naging goods naman ng business, umabot sa point na dalawa na yung assistant ko. Oo. So nakakuha ka na ulit ng tao. Dalawa na sila. So yung problem, nag-pandemic. Inabutan din kayo ng pandemic. Tinamaan din. Pero ang kalakasan nun bro, nung pandemic, panalong-panalo ko. Oo. Sarado yung mga pwesto. Paano yun? Kasi wala namang mga estudyante nun. Anong ginagawa nyo nun sa printing para maka-survive kayo? Alam mo yung mga QR code bro? Oo. Bahal Trace, Okay. QC, QR code. Tapos yung mga barangay na pass, may ID picture. Sundo mo ka, laminate, ID picture. Kailangan may mukha doon nagpapagawa sa inyo lahat. Dami. Ang galing. Pila. Sabi ko, tiba-tiba. Yung Ayos ano ko, pala to Parang that time. Kasi pag sinabi yung printing, wala yung estudyante yung magpapaprint dapat eh. Pero nagkaroon din pala ng opportunity na ganun. Grabe yung ano nun. Grabe. Yun yung sa 5 taon ko, doon lang ako kumita ng sobrang laki sa isang araw. Nung pandemic. Nung pandemic. Ang problem is, after pandemic, Yun ang question. No? Kamusta after pandemic ang negosyo? humina ng gusto bro. Kasi, ang problem ko nun, nung humina ng gusto, that time siguro, 3 na sila. Nagdagdag ka ulit ng tao pa. Kasi nga, ang lakas nun time na yun eh. Nagdagdag ako. Ang problema nung humina na. Nagkausap uli kami nung kababata ko. Si Mon. Yung Monkeb business namin. Sa Monkeb business. Oo, nagkausap. Kasi that time, na siya, nagtrabaho din sa factory. Pero yung napagtrabahuhan niya ang mga kliyente nila, mga industrial and manufacturing companies. Ayun, nagtatrabaho siya that time, nagkakwentuhan kami. Tapos nung time na nagkausap ulit kami, sabi niya sa akin, sama ka sa akin. Service tayo para makita. Since makita ko siguro yung- alam niya rin, may alam ka sa mga pagte-technician. Kahit paano may experience kaunti. Maintenance din ako sa huli kong trabaho dati. Yun. Bali, sabi niya, sige, sama ako. Syempre, yung opportunity na meron siya nung time na yun, mas malaki ang kita niya sa printing ko. Magsiservice lang kami, halimbawa that time, service kami. Malaki yung singil. Malaki yung kikitain. Malaking kita. Sabi ko, yung kita ng isang araw, benta ko na to ng 1 buwan Ganun kalaki. Ganun kalaki. Ayos na ayos. Kaya
that time, nung humina yung printing, binitawan ko na rin. Mhm. Binitawan ko Pero na yung ang printing. maganda doon, at least nabayaran mo yung nagpahiram din sa'yo doon ng mga Mhm. panahon na yun. Tsaka, 5 taon kami binuhay nung printing Oo, ko. 5 taon ha. Hindi basta-basta yun. At doon ka talaga sinubok sa negosyo. Doon na ako na nahasa din sa Paghahawak ng tao. tao o pag-asikaso ng business kahit paano. Kumbaga, maliit na negosyo, pero yung pagpapalakad ng negosyo, Kumbaga Ah. hinanda ka rin eh. Para Mm. dito sa Control A naman. yun. Galing. Kaya, sabi niya, yun, sige, sama ako. Tingnan ko yung pinagkakaabalahan mo ngayon. So nakita ko, mas malaki yung opportunity. Kaya sabi ko, bibitawan ko yung printing Mhm. at pagbukusan ko kung ano yung ginagawa mo. So nagsanib puwersa kayo. Tandem uli kami. Tandem. Pero Oo. this time, ito na. Ano yung ginawa niyo ng kumpanya na? Ito na o hindi pa agad? Actually, nagsiservice siya kasi, sabi niya, ayoko nung magre-rehistro ng negosyo. Aha. Ang daming asikaso yan, papeles, So yun yung mga ganyan. paniniwala ng mga typical na gusto Oo. magsimula pala syempre din ng ano. Uupa, babayad na daming expenses. Yun, Ah. service lang walang expenses. Pag may trinabaho, kita na. Yun, sabi ko, hindi, sige. Kaya ko yan. Ako bahala dyan. Ako bahala dyan. Pagdating sa mga papeles na yan, sabi ko sa kanya, ako bahala dyan. Yun ang kaya ko. tandem nyo. Oo, sabi ko, kaya natin magbayad ng upa, kaya natin asikasuhin yan. Kasi, sanay na ako dyan. Sinubok na ako niyan. Na-try ko na yan eh. Oo. Iniisip ko nga nung uupa ako eh. Kaya ko kayang bayaran yung 8,000 na upa sa isang buwan. Kasi sa akin, nung nagtatrabaho ka, kung nasa isip mo, kung parehas tayo ng sitwasyon na 10,000 ang kita mo, tapos bigla-bigla uupa ka ng 8,000 isang Oo. buwan. Ang hirap desisyonan nun. So talagang parang ginawa nyo pala dito, talagang na-challenge ka rin sa sarili mo. Talagang chinallenge kailangan ko yung- mong, syempre kailangan mong higatan yung sahod mo nun eh. Kasi Hindi pwedeng gumawa ng paraan. ang tanging dahilan para makapag-resign ka, lagpasan mo yung kinikita mo. Tama. Lagpasan mo yung sahod mo. Hanggat hindi mo nalalagpasan yung sahod mo, nandiyan ka pa rin. Oo. Pero ayun na, syempre may mga nanonood, baka mag-resign na kasi. Okay. Wag po kayong magsipag-resign. Oo. Ang maipapayo ko dyan, Ayan. pagsabayin nyo. Huwag kayong mamili. Hindi Pagsabayin pwedeng mo. hindi pwedeng iwan mo agad yung trabaho mo, wala ka pa nga gagawa eh. Baka pag-resign mo, tinamahan katang katamaran, patay yan, di ba? So talagang tama yun, di ba? Kasi sa totoo lang, ang pinakamahirap utusan yung sarili mo. Tama. Kaya ka napipilitang pumasok sa trabaho sa umaga kasi masisermonan ka eh. Pero kapag Handle mo na yung oras oo, mo. pag hawak mo na yung oras mo, wala nang maninermon sa'yo, wala nang mag-uutos sa'yo. Kaya marami ding nagpe-fail sa business. Mhm. Kasi hindi nila alam na hindi nila kayang utusan yung sarili Tama. nila. Kasi kalaban mo na dyan, sarili mo eh. Sarili na Wala na talaga. sa'yong babatok dyan. Wala na sa'yong magsasalita na masakit dyan. Sarili mo na lang kausap mo pag nandiyan ka na sa pagdinegosyo or gusto mo na magsariling negosyo. Oo. Wala na. Pag di ka gumawa, edi wala. Hindi ka naman pwedeng sermonan ng tao mo eh. Hindi mo pwedeng baligtad ng sermon sa'yo tao mo. Hindi ganun. Tama, di ba? So, ayun. Nung time na yon, sabi ko na, sige, nakahanap kami ng pwesto. Eto na. Start na kami. Naglilipat-lipat na sana kami nun ng gamit Mhm. para i-fill yung pwesto namin. Nagkasakit ako. Oh, anong nangyari niyang panahon na yan? Ano naman ang senaryo nun? Lagi kasing umuulan ng time na yon. Mhm. Nung umpisa na namin, nakapagbayad na ng pwesto, nakapag-down na. Tinamaan ako ng leptospirosis. Oh my goodness. Ang- Talagang yung sinisimulan nyo nun, kumbaga parang Magsisimula pa lang. wala na agad. Ang problem nun, binitawan ko yung pwesto eh. Kasi, Wala na akong daily kita noon time na yun kasi binitawan ko na yung pwesto eh. So bigla naman ako nagkasakit. yun na yung leptos na yun. So Mm. nakuha mo yan during dun sa ulan-ulan na Ulan. may Baha. sugat ka that time. Saba, Paano nangyari sa yun? na-confide na ako sa sa NKTI. Una, Aha. mayroong ospital na dito sa May Novaliches. Doon ako unang naitakbo kasi COVID pa rin eh. Oo, mahirap nun. Hindi pa rin basta 20 ano tinatanggap. yun? 2021. 2021. July or August 2021. Mm-mm. Ganyan.
nag-ikot-ikot kami. Walang gustong tumanggap. Oo. Kasi ano nun ang problem ko nun, unang araw lagnat, pangalawang araw lagnat. Tapos instant, pangatlong araw, hindi ako makatayo paggising Oo. ko. Sabi ko sa asawa ko, hindi ako makatayo. Wala akong normal, hindi ko nararamdamang mahina ako, pero sabi ko sa kanya, hindi ako makatayo. O doon na nag-worry sila. Tapos sinamahan nila ako magpa-check up. Mhm. Check ng dugo, sabi nung doktor, dengue. Yung una, dengue pa lang yung findings. Pag uwi, nagsusuka-suka na rin ako. Aha. Hanggang sa kinonfine na ako dito sa may Novaliches. Mhm. So may 1 week ako doon. 1 week or 5 days pala, 5 days. Ang naging findings nila sa akin, doon na sinabi na leptospirosis. Pero ano tong leptos na medyo may kalalaan na rin? Medyo. Kasi ang nangyari sa akin nun, hindi na ako dumudumi. Tapos nung uli, hindi na rin ako umiihi. Oh. So talagang So, nasa namanas loob na na ako. lang. Namamanas na. Namanas na ako nung time na yon. Mhm. Tapos ang senaryo, habang siyempre si Mrs. bawal umuwi eh. Oo. Kung sino bantay mo. Siya. Yun Lalo na yun. nun mga panahon na yun sa COVID, di ba? Kumbaga, pag kung sino yung bantay mo, wala nang labasan yan. Wala na. Kung Kaya gaano talaga may katagal- sakripisyo eh. Kung gaano katagal sa ospital. Mas matindi yung sakripisyo talaga nun kung may pasyente ka ng COVID. Kasi talaga doon ka lang. Swab ka. Pag may papalit, ganun din. Swab ka ulit, di ba? So, ganun nangyari sa inyo nun. Bawal ang palit nun. Oo. So, si misis mo ang nakabantay sa'yo. So yun, yung time na siguro ng mga pangatlo o pang-apat na araw sa ospital, nanginig ako. Seizure na. Nag-seizure na ako bro. Na as in hindi ko na makontrol, as in malakas yung inig ko na ganyan. Nakikita lang ni wife mo. Oo. Si misis ko hindi iyakin yan kahit Oo. hindi siya natataranta mga ganun senaryo. Tapos, tinawag niya yung nurse. Habang nanginginig ako nun, yung nurse kumuha ng ilaw. Parang dilaw na ilaw Oo. para medyo mainit ba. Ganun. Oo. Ganun pala yun pag... Tapos, umalis agad yung nurse. Aha. Siguro pakiramdam ko, alam na niya yung mangyayari. Oo. Ang time na yon. Parang alam niya, baka mawala ka na ganun. Oo. Anytime. Dahil nag-seizure ka ng ganun. Oo, nag-seizure na ako. Tapos sabi ng misis ko, binuhusan na niya ako nung meron kasi ako nung parang bag na mainit sa tiyan. Oo. Ginawa niya, binuhusan na niya ako ng mainit na tubig. Saan binuhos? Sa mukha ko daw, binuhusan na Grabe. ako. Oo. Hindi pa rin daw ako tumitigil manginig. Nung time na yon, nag-delirium na talaga ako. So, dun siguro, parang may something na nangyari talaga sa'yo na. Or nawala na yung ulirat ko talaga. Tapos, yun na nga. After ko mag-delirium, siguro, hindi ko alam gaano katagal nag-delirium. Nung bumalik ako sa ulirat, sabi ko sa misis ko, pagod na pagod ako. Sabi ko sa Umangon kanya, ka agad. Yun na. tumayo ako. Kasi inaalalayan niya ako eh. Sabi ko, ba't nagmamadali ka? Sabi ko, ba't hinihingal ka? Sabi niya ganun sa akin. Sabi ko, syempre, tumakbo ko. Sabi ko sa kanya. Oo. Siguro mga after 2 or 3 seconds, naalala ko, nasa ospital nga pala ako. Ang nangyari kasi nung nagdideliryo ko, tumatakbo daw ako sa Olympics. So, yun yung napapanaginipan mo. Yun yung time na yun. Tapos, wala yung tumatakbo takbo lang ako. kayo. Takbo ka lang ng takbo ganyan na. Hindi, as in nag-contest ako sa Olympics. Nanalo daw ako. yun yung after kong manalo, masayang masaya ako nun. Tapos yun nga, pagod na pagod ako. Tapos in-explain ko sa misis ko na, kaya nga ako pagod. Siyempre nakita mo naman tumakbo ko eh. Sinabi mo talaga sa kanya. Oo, siyempre sabi niya. Nagulat siguro Kasi siya. siya hirap akong tumayo, bigla akong bumangon. Bumangon. Oo, tapos hindi naman talaga ako makatayo ng maayos nun. Sabi, ba't ka biglang tumayo? Ba't ka hingal na hingal? Kasi nakita niya parang hingal na hingal ako. Yun pala, yun na nga nangyari. Nagdelirium na nga daw ako, sabi So, parang niya. nakita mo dun, nanalo ka dun sa Oo. pagtakbo. Doon na siya umiyak nung sinabi ko sa kanyang, kasi syempre tumakbo ko. Doon siya umiyak. Hindi umiyak yan eh. Hindi mo alam na yun na pala yung nangyaring senaryo nun. Kinuwento na lang niya sa akin na ganito yung nangyari. Binuhusan na ito, ganyan-ganyan. Parang kala namin mawawala ka na. Ganun. Ayun. Pero yun pala, yung pagtakbo mo doon sa finish line, yun siguro yun na parang yun hindi yung ko pa winning time. time mo. Oo. Hindi ko pa time. Nalagpasan ko pa nanalo pa ako eh. Oo. Pero yun siguro yun. Kung natalo ka doon, baka ibang kwento. Ibang kwento siguro.
Pero ang galing. Kumbaga ibig sabihin binigyan ka pa rin ng chance talaga ng Diyos na. Binigyan pa ako ng chance ni Lord. Siguro mayroon pa akong mission. Lahat naman tayo may mission sa buhay. Kaya sabi ko may chance pa siguro kung may chance pa ako na makatulong din Mhm. or makapag-share din ng mga bagay-bagay sa ibang Oo. tao. Talaga yung purpose mo, baka, Baka may iba pa akong calling. yes, oo. So para sa'yo, yun talaga yung ibig sabihin nun. Mm. Anyway, after nun, syempre, nakalabas ka ng ospital ulit, di ba? Ayun, nabalitaan nga po namin sa kanya. Nagulat kami. Na talagang ganun na pala yung naging senaryo. Nalipat pa ako sa NKTI, doon ako nag-dialysis. Nag-dialysis ka pa. 15 days din ako na-confine eh. So, ilang dialysis yung ginawa sa'yo nung that time? Parang 3-4 na session. 3. Tapos after, okay na yun. Okay na. Galing. Kumbaga talagang Back to normal. back to normal. Talagang sabi ni Lord. Buhay uli si Lolo Kebs. Oo. Si Lolo Kebs, hindi pinahintulutan na maaga talagang malolo deads. Kailangan abutin yung pagkalolo. Oo. Pero nakakatuwa. Dun sa kwento mong yun. Kumbaga ako mismo parang, sabi ko, pag hindi mo pa pala talaga oras, may binigay pang Diyos sa'yo na mission. Tingin ko, yun eh. Diba? Ay, hindi pa pahintulutan eh. Pag di mo pa talaga oras, no? Kumbaga kahit ano pang yan, basta kailangan pang extend yung buhay. Bibigyan ka ng Diyos. Pero, syempre yun nga, sabi mo nga, tingin mo may purpose kaya ka talaga magtutuloy ngayon. So ito naman yun. Ito na yun binubuo mo kay Lolo Kebs na, di ba? As in, nagtatry ako na ngayon, as in bago lang, nagtry akong gumawa ng page para makapagbigay din ng value sa iba. After nito, no, syempre, naudot yung negosyo nyo nga nun, di ba, yung Control A eh. Ano nangyari nun? Actually, si Mon muna ang nagasikaso. Syempre, may mga kaibigan at mga makakasama naman ng time na yun nung naka-confine ako. Saglit lang naman. So, nung nakabalik ako, in-start na namin yung So, business. nagtuloy-tuloy na yung Control A. Gumawa kami ng Shopee at Lazada namin. Mhm. Unang order, palakpakan eh. Order na. Unang-una. May order na. Basta may isang order. So bukod sa services, ang Control A nag-o-offer din pala ng mga parts ng mga machines. Si Control A ay nagtitinda kami ng mga machine parts. Mga breaker, mga contactor, basta mga pyesa ng machine. Yan ang mga nagsiservice din kami ng mga... lalo sa mga, syempre may mga nanonood na manufacturing din siguro sa atin. No? So pwede niyong kontakin sila, Control A. No? Pag may mga problema, pwede rin kayo. Nagsiservice kami service ng din mga kayo. nasisirang machine. Nag-i-install ng mga pyesang binibenta din namin. Galing. So, ayan na. Ngayon, tuloy-tuloy na si Control A hanggang ngayon. Tuloy-tuloy naman na si Control A, 3 years na si Galing. company. So, yun. So, nagsimula kami, 2 lang kami ni Mon. Sa nadagdagan. Sa ngayon, kahit paano, 10 na kami na Wow. na sa store. Kung dati hirap na hirap magpasahod ng 1, 2, 3, ngayon may 10 na halos kayo. Ang galing. Talagang nag-expand na rin yung business. And actually kakaiba yung negosyo rin nila, no? Pagsusupply ng mga Actually, parts ng machine and service, no? Wala akong idea talaga doon. Si Mon talaga ang ano yung mga sample na mga ko. sineservisyoan yung Ayan, nabanggit mo before, yung paggawa ng yellow, tama ba? Ito mga recent na ini-install na namin, mga ice tube machine. Yan, may mga client kasi na may partner company kami na nagbebenta sila ng ice tube machine. Tapos yun, ini-install na namin yung pyesa na kailangan. I-install namin pag gaganahin namin yung Dati machine. cellphone na 150 lang, no? Ito talaga mga machines na ngayon. Machine naman na ngayon. Machine. At 3 years na, hindi basta-basta. Na tumatagal na. Sigurado mag-expand at dadami pa kayo. May plan din kami ngayon na magbukas ng pwesto sa Cavite or Laguna. Wow. So, expansion na yan. Yan na. Habang kasabay Mm. na, syempre, yung mga content ni Lolo Kebs, sasabay nyo doon. Kasi, ayun naman yung goal eh. Makita nyo rin yung paglaki. Di ba? Kumbaga, nung Control syempre, ni Lolo Kebs. Ayun yung napakaganda doon. Grabe. Kumbaga, dami natin natutunan din dito sa di ba? Yung iba kasi syempre, alam mo yun, nakasanayan nila, yun na lang yung tinatanggap di ba? Kung ano yung parang araw-araw na ginagawa, yun na lang. Pero, alam mo yun, kung may time na may chance na mabibigyan ka ng chance, no, na baguhin yung buhay mo, gawan mo ng paraan. Di ba? Hindi pwedeng iasa mo sa ibang tao yan. Di ba?
At kung may, alam mo yun, tama yung sinabi mo kanina na hindi pwedeng resign din agad sa ganyan. Lalo may mga trabaho po na nagbabalak magnegosyo. Ang dami nagtatanong sa atin mga ganyan eh. Ayun nga, maganda yan. Huwag muna mag-resign agad. Actually, ano naman eh, siguro kung good employee ka, kausapin mo yung boss mo, negosyante din naman yan. Maintindihan niya. Maiintindihan yan. Naniniwala ko, kung ang boss mo ay mabuting tao din naman, at nagsabi ka, kinausap mo ng heart to heart, kumbaga, may pangarap din ako, boss. Gusto ko sana ganito, sumubok, ganyan. Maiintindihan nila. Kung ano yung nangyari sa akin na naintindihan ng boss ko na pumayag noon, possible naman talaga. Talaga. Pero at least ngayon, ayan, may sarili na. Nakikita naman nila. May business na rin. Tagal din. Matagal na po kami magkakilala nila, Kevin, no? At nasaksihan ko yan. Inandun ko pa lang sa manufacturing side, di ba? Talagang kami po, sa Cubao na naalala ko, sasakay lang kami ng pipila kami. Ganyan. Pila dun, may bit-bit po kaming mga produkto. Ewan ko, may mga picture pa kami, di ko po alam, pero susubukan natin. Anong kate, no? Yung mga panahon na yun. Kung di rin kami sumuko talaga nun, pare-pareho, wala kami ngayong mga negosyo. Actually, ayan, may mga kaibigan pa kami na ganun din yung kwento ngayon, nakasamahan din namin. Talagang galing rin po sa ilalim, no? Talagang mga empleyado rin noon. Ngayon, may kanya-kanyang importante rin yung mga taong sinasamahan natin, no? Kasi kung sabi nga nila, kung yung sasamahan mo lang lagi, puro tambay, talaga magiging tambay ka. Pero kung sasamahan mo, yung kaparehas mong gusto mong mag-isip din, no? I mean, yung mga tao na iisa lang yung pinag-iisipan nyo, kung magnenegosyo ka, sigurado mahawa ka dun eh. Diba? Yung may mga pangarap din sa buhay yung sasamahan mong tao, for sure, ikaw rin, magiging ganun ka rin. Diba? So, importante yung mga tao na sinasamahan natin sa parte ng buhay natin. Dahil magiging malaking factor yan pagdating ng araw. Diba? Sabi nga nila, kung ano yung decision mo ngayon, yan ang resulta ng kinabukasan mo. Diba? Tama. Tsaka, naniniwala din ako na pwede kang makontento sa buhay na meron ka ngayon habang tinatrabaho mo yung buhay na pinapangarap mo. Hindi pwede na kontento ka lang ngayon tapos okay ka na. Tama. Pwede kang makontento, hindi bawal makontento. Pero dapat kasabay nun, trabahuhin mo din yung pangarap mo. Huwag mong kalimutan yung pangarap mo. Oo. Ayun. Yun talaga ang Yun. Kaya sa mga kapwa ko na naging empleyado din, syempre, hindi dahil mahirap ang buhay, hanggang dyan ka lang. Yung mga taong nagiging successful, yung mga taong sumusugal talaga sa buhay. Tama. Kasi pag hindi mo sinugulan, wala talaga. Diba? So, kailangan mo magkaroon ng goal eh. Pero kung saan ka talaga papunta, kumbaga, sabi nga, may mga law of attraction, diba? Isipin mo kung saan ka papunta. Kailangan malinaw sa'yo. Dahil pag hindi malinaw sa'yo, sigurado yung pangarap mo, hindi rin malinaw sa kanya kung saan ka pupuntahin. Diba? Ganun lang naman yun eh. Ito naman, Lolo Kebs, ano naman yung mga masasabi mo? Siyempre, may mga taong nanonood din sa atin ngayon na, yan, katulad mo nga, empleyado na walang-wala, no? Mas 150, okay na. Yung mga nagtsatsaga talaga, no? Ano masasabi mo sa mga tao na eh? Siguro, kung maliit ang kita mo ngayon, maswerte ka. Sa akin sa point of view ko ngayon, kung halimbawa ikaw yung tipong taong kumikita pa rin ng 10,000 and below, napakalaki ng chance mong yumaman. Bakit? Napakalaki. Kasi unang-una, once na sumugal ka mag-business, hindi mo malalaman yan eh. Maaring bigla kang kumita ng 20,000 or 30,000 sa isang buwan. Imaginein mo kung yung 10,000 nabubuhay ka na nga sa isang buwan eh. Tama. Tapos bigla kang kumita ng 30,000. So ibig sabihin yung 3 buwan kaya ka ng buhayin nung kinita mo na yun. So sabihin na natin na isang buwan kumita kang 30,000. So ibig sabihin 10,000 lang ang kaya mo. Ang kailangan mo, mabubuhay ka na. Oo. So yung 20,000, sobra na yun. Sobra na yun para sa'yo. Ayan nga, may napanood din ako nito, kala Coach Chingy. Sabi nga nila, no, yung katulad sa di ba? Yung first million mo, yun yung mahirap na unang kitain eh. Ganyan din dyan, di ba? Yung first 20,000 mo, mahirap kitain. Pero tumataas yan. Susunod na mahirap na kitain, 100,000 na. Diba? Susunod 1 million na. Kumbaga, tumataas din yung nare-reach mo, yung gino-goal mo. Di ba? So,
Ayun yan, kumbaga sa una lang mahirap. Tama Sa una yun. lang mahirap. Sa Pero una pag lang nakikita mo na, kung nagawa mo na yan, magagawa mo ulit. Mm. Yun lang, talaga may mga tao rin, syempre pag kumikita na, hindi na kayang i-manage yung pera nila. Mm. Kumbaga yung psychological wallet nila, nabibigla. Kaya katulad niya sabi ko, pag nanalo ka sa loto, bakit yung mga nananalo sa loto naman, 'di ba, biglang humihirap ulit? Mm. Bakit nangyayari yun? Kasi nagulat sila, may malaking pera eh. Kailangan nilang gastusin yun eh. Mm. Unlike talaga yung mga galing sa ibaba, tapos nagkaroon ng pera, alam nila kung paano pinaghirapan yung pera. Valuable sa kanila yun. Yes, oo. Yun yung napakagandang naisip ko rin doon, kaya pala yung mga nananalo sa loto minsan, bumabalik sa pagkahirap. Kasi gusto nilang ubusin yung pera na bigla na lang silang nagkaroon. Tsaka ano yun perang dumating lang. Oo. Pero hindi nila kayang i-duplicate yung dumating Oo. na yun. Yun yung sinasabi nila na mabilis nagkaroon, mabilis din mawawala. 'Di ba? Ayun. Hindi katulad pag dumaan ka sa proseso. Oo, ibang usapan yan. Kahit maubos yung pera mo ngayon, kaya mo pa rin Oo. gumawa ng pera. Kaya yung mga nanonood po nito na nanalo sa loto, napakaswerte nyo na panood nyo to. Kasi ngayon naiintindihan nyo na. Ngayon, hindi naman porket na nagkaroon ka din ng pera, yun ang mangyayari sa'yo. Hindi. Mm. Kung napanood mo to, napakaswerte mo na. E di gawa mo ng plano ngayon, ng action ngayon, na hindi mangyayari sa'yo yun. Mm. Mm. Diba? Ang pera po, napakabilis maubos, sa totoo lang. Magugulat ka, meron ka pang 100,000 ngayon, 1 million, pwedeng mawala sa isang iglap. So, pag-ingatan natin, diba? Ilagay natin sa tama, hindi lang sa bulsa, kundi pati sa isip, saka sa puso. Kasi pag napangunahan ka na rin ng pera, wala na. Mm. Diba? So yun, I think maraming salamat, Boss Kev, sa usapan na to. Anyway, baka may gusto kang i-promote muna o batiin. Ayan. Sino ba ang mga gusto mong i-promote o batiin, Boss Kev? Ay, Lolo Kebs. Boss Kev natin. Lolo Kev, ayan. Lolo Sige, Kebs go na lang, ahead. Lolo Kebs. Siyempre, una-una, binabati ko muna yung mga mahal ko sa buhay. Misis Yawan. ko, mga anak ko, mama at papa ko. Dito ako, nagsisikap ng husto. Hindi naman dahil na hindi tayo ganong nakakapag-usap palagi, sarili ko na lang iniisip ko. Pero siyempre, ang aking side ay gusto ko munang maging successful. Gusto ko munang mapuno yung baso na meron ako ngayon para lahat naman nung sosobra, maibahagi ko naman. Kasi mahirap yung hindi pa puno yung baso mo Magbabahagi ka. Tama. So, hindi mo kayang punuin kung hindi ka pa nga mayaman, tumutulong ka na ng sobra-sobra. So, kung nasa naisip ko, kung mapupuno ko yung baso ko sa pinakamaagang panahon na kaya ko, mas kaya kong tumulong ng mas malaki Tama. pa. Kasi minsan, may mga gusto mong tulungan, pero pag naisip mo na, o nga pala, hindi pa sapat. Mm. Diba? Masarap tumulong sa totoo lang. Lalo na pag sobra-sobra na. I mean, kaya mo na talaga magbigay nang hindi mo na kailangan mag-isip, diba? So, sa ngayon, talaga minsan, ikaw muna, i-build mo yung sarili mo. Kasi ako naalala ko nun, may vision sa akin na makakatulong ako sa ibang tao, magkakaroon ako ng tao, pero sabi ko sa sarili ko, bakit ganun? Parang, hindi ko naman kaya yun. Hindi ko kaya magpasahod ng tao. Hindi ko kaya, napanaginipan ko na magpapasahod ako ng tao. Pero katulad sa'yo, sabi ko, sarili ko, wala akong pera. Diba? Pero, ayun, after how many years, binalikan ko yun. Sabi ko, mangyayari pala talaga yun. Diba? Mangyayari pala talaga yun. Hindi lang agad na naginip ka ngayon or na vision mo na mangyayari yun. Bukas agad yan. Hindi. Diba? Kumbaga, dadating yung oras na yung right time, yung God's perfect time, ayun na yun. Magugulat ka na lang, oo nga, nangyari talaga siya. Diba? Ayun. Tingin ko, Lolo Kebs, Boss Kev talaga. Bakit nagiging Lolo Kebs, ay Boss Kebs. Ayun. Maraming salamat, Lolo Kebs. Ayan, Maraming salamat sa pagpapa-unlock sa amin dito sa TWPS. At kahit alam ko marami kang apong inaasikas. Hindi, ayun. Napakaganda ng vision ng Lolo Kebs. Ba't Lolo Kebs? Kasi sabi ko, bakit Lolo Kebs? Sabi ko gano'n, di ka pa naman matanda. Although may puting buhok na po siya ngayon. Dumadami na. Isa yun sa dahilan talaga. Oo. May 50-50 yun Oo, pero yung pala yun, Lolo Kebs kasi into the future, ito na yun, piniprepare mo na para sa mga next generation mo. Nakakatawa. No? Ibig sabihin, talagang brinok na yung kahirapan noon. Di ba? Kasi alam mo, isa pa yan, di ba? Na yung kahirapan minsan pinapasa next generation to generation .
So, sa pamilya ko, sinisiguro ko na ako yung puputol ng sumpa. Yes, totoo yun. Kasi kumbaga, alam mo, ganun din naman sa pag-aaral at pagtatrabaho, di ba? Pinapasa yung pagiging OFW, pinapasa yung mag-aral ka ng ganito lang. Nalilimitahan, di ba? Lalo na sa ating mga Pinoy, yun yung kultura. Hindi masama. Hindi masamang mag-aral, hindi masamang magtrabaho. No? But alam mo yun, ngayon pa lang, nangangarap ka na para sa henerasyon mo. Sigurado, mangyayaring magandang resulta para sa henerasyon mo. Ganun lang. So, ayun lang. Maraming salamat. Maraming salamat din. No? At ayun, mga kasundot, kung natuto ka dito sa video na to, no, sa podcast na to, mag-comment kayo kung ano yung mga natutunan nyo dito dahil for sure, marami kayong take home dito sa ating episode na to. At maraming salamat din sa pagtapos ng video na ito, no? Dahil alam nyo naman, napakahaba man ng ating kwentuhan. Kahit ako, natututo rin po ako dito. Every episode talaga. So yan, don't forget to like and subscribe sa ating channel and sa ating Facebook page at syempre no, sa ating Spotify para sa mga mahilig mag-drive dyan or nagpupunta sa work nila, gusto makapakinig sa atin. No? So ayun, pwede nyo na tayong i-tune sa ating Spotify account. No? At ayun, maraming salamat mga kasundot at God bless sa ating lahat. Napikon ako dahil naglaglagan lahat ng mga bit-bit na. I needed to take a video of this. I want to call out the attention of not the bagger and the kahera, but the brand. Because they're the ones ordering people to do this.